ang Chinese Embassy. Ang malungkot lang ngayon, ang Senado na dapat asahan natin na mas malawak ang kanilang pangunawa sa usaping ito, parang pinaypayan pa po yung apoy, pinagliyang pa po nila at gumamit pa ng mga madagdag, mga pahayag. Well, Kuya Benny. Natutuwa tayo at talaga nga naman napakamakabayan ng ating mga senador at handang ipaglaban ang ating bansa. Although napakalaking bansa ng China, ay talaga nga ng mga handa ipaglaban ng mga senador. Pero again, ilagay po natin sa level na tama po yung pakikibakan natin. Diplomatiko po kayo po yung mga senador. Kayo po yung tinuturing na ama't ina ng bayan din, no? Kasunod ng ating Pangulo. Pero yung pong ataking ganyan, na gumagamit pa po tayo ng salitang F, medyo po below the belt po yun at hindi rin po karapat-dapat sa pandinig at sa pananaw ng ating pong mga kababayan na nakikitang abay, ganito ba talaga kasama at naghahanap tayo ng away? Ito po. Buti sana kung pagkariwang away lang yan. Mukhang hindi lang pagkariwang away kapag lumala pa yan. Yung titignan din po natin dito yung epekto nito sa ating bayan, epekto sa ating ekonomiya, and of course, yung epekto sa ating mga kababayan. Again, marami pong Pilipino-Chinese sa ating bansa na naiipit at nahihirapan din po sa nakikitang sitwasyon. At hindi pangkaraniwang estado nila sa Pilipinas. Yes. Ang mga Pilipino-Chinese na nasa Pilipinas ay halos sila ang pumukontrol ng ekonomiya ng ating bansa. Yes. Di ba? Kung kaya't ang atin is, siguro naman sa pagiging senador, hindi naman mawawala yung magkaroon ng konsultasyon sa mga Filipino-Chinese dito para yun na maging daan natin nang makausap din naman ang Chinese government na once and for all, isolve na itong problema ito. Dahil ito, kung di tayo nagkakamali, simula nung panahon pa yata ni Dr. Yumaong Cory Aquino, talaga malaking problema na to. Totoo. Malaking problema na to. Sana mayroon tayong pagkakataon, Kuya Benny at Nelson, mga kababayan, na makapanayam ang mga leader ng business community sa Pilipinas. Ano sa mga kilala nyo, yung Federation of Filipino-Chinese Chamber, yung FFCCII. Yan, diba? Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Yan. No, but again, of course, meron tayong kilala dyan na talaga nga ng mga dating Pangulo, pero isa sa nire-respeto sa business community. Gano'n. Si Mr. Cecilio Pedro. Makontak nga natin at makausap. Matanungan lang natin kung ano yung saloobin ngayon ng Filipino-Chinese community. Saan nangyayari ito? Ang pangalan niya parang Pilipino-Pilipino, Cecilio Pedro. Yes, Pero, Filipino-Chinese na rin siya. pero ang root talaga niya Chinese. Yes. So ito, nagpapalit ng name, yung Pedro niya. Hindi natin alam ang background. But basically, alam natin na may Filipino blood siya. Parang si Mang Jess Aranza, no? Yes. Jess Aranza, tsuwa ang ano yan Ang tunay na apelido, nagpa-change na naging Aranza na yata. At maraming ganyan ng mga Pilipino sa ating bansa. Yeah. Well, yun ang ating dapat siguro ay malaman din natin ang kanilang sentimiento. At sana, yung mga Pilipino community sa China, bagay, ito siguro naman ang Chinese government ay hindi naman siguro personally yung ating mga mamabayan na nasa bansa nila. Mabalikan din natin yung naging pahayag ng mga senador against dito sa mga Chinese officials ng embahada, no? Well, again, may we call on the senators na muni-muni muna sila. Maghunos dili. Kung ano ang magiging epekto sakaling matupad yung gusto nyo na palayasin natin sila sa ating bansa. Kung hindi man palayasin, ba't deklara kayo ng persona non grata sa mga opisyalis nila? Oo. Ano ang mangyayari? Ano ang magiging epekto? Lalo na sa naghihikahos nating bansa ngayon, na nakita nyo naman, na ang dolyar nga naman, talaga nga namang tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo. Ang langis ay tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo. At ngayon nangaaway tayo nung tumutulong din sa atin. Saan po tayo puposisyon? Dapat po sana ay i-consider natin ito. Hindi po namin sinasabing pagbigyan nyo, ipagwalang bahala o ipikit na lang ang mata sa ginagawa ng China sa atin. Tama lang po na lumabang kayo.
Oo. Pero ilang-ilang po natin sa tama yung ating paglaban. Ayan, tama. Sakto. Yung mga bagay na yan. Lalo ngayon, buti sana kung halimbawa nakipag-away tayo sa China, ang Amerika, tutulong agad sa atin. Ang daming problema ng Amerika ngayon, ha? Di ba? Ang daming problema nila ngayon sa buong mundo. At maging mga mamamayan nila, mukhang nagpuprotesta rin laban sa kanilang presidente. Yun ang mabigat na alalahanin ngayon ng Amerika. Kung halimbawang nangailangan tayo, sila ba ay nakahandang umayuda sa atin? Mukhang ang balita, ang chismis rin, mukhang unti-unti na rin binibitawan tayo ni Trump ngayon. Hindi naman siguro sa nakikita natin, talaga nga namang patong ang problema niya ngayon. Dahil dyan sa usaping immigrants nila, no? Yeah. At doon sa mga illegal na mga nakapasok